Personality ng mga taong isinilang sa Year of the Horse. Sa loob ng ilang minuto ng kapanganakan, ang mga kabayo ay mahihirapang tumayo at kalaunan ay magsisimulang maglakad ng wala sa oras. Hindi nakakagulat na ang mga taong ipinanganak sa taon ng kabayo ay itinuturing na malakas, maliksi at malayang espiritu. Sa China, ang mga kabayo ang simbolo ng kalayaan at kadalasang naugnay sa biyaya, katapangan at sariling katangian. Bilang isa sa mga pangunahing hayop na ginagamit para sa transportasyon sa sinaunang China, ang mga kabayo ay kumakatawan sa bilis at pangunawa. Sa katunayan, maraming mga idioma ng Chino ang naugnay sa marangal na nilalang na ito tulad ng tungkol sa isang tao na, parang isang kabayo, na tumutubo lamang sa bilang ng mga ngipin at wala ng iba pa. Kaya ang pagpapahiwatig na ang taong ito ay walang nagawa sa kabila ng kanilang katandaan. Ito ay karaniwang isang magalang at katamtamang paraan upang pag-usapan ang iyong sarili. Ang isa pang pananalitang inchik na ginamit upang hilingin sa isang tao ang good luck at tagumpay ay maadaw tiyenggung, sa gayon ay nagpapahiwatig ng agarang tagumpay, tulad ng pagdating ng tumatakbong kabayo. Ayon sa Chinese zodiac at sa Japan, ang pinakakontrobersyal na kombinasyon ng elemento ay marahil ang fire horse. Ang pagdaragdag ng malakas at matakaw na apoy sa hindi mapigil na independenteng katangian ng kabayo ay gumagawa para sa isang mapaghangad at lubhang matigas ang ulo fire horse. Sa mga konserbatibong sinaunang lipunan tulad ng China o Japan, kung saan naroon ang sariling katangian, hindi hinihikayat at ipinagbabawal ang pagiging mapanghimagsik, ang mga taong fire horse ay hindi popular sa mga kaibigan at pamilya. Kaugnay nito, ang taon ng fire horse ay karaniwang may pinakamababang rate ng kapanganakan kumpara sa ibang mga taon. Sa kabutihang palad, sa lipunan ngayon, hindi itinuturing na mali ang maging malaya, ambisyoso at individualistic. Kaya, ang tunay na mga kulay ng fire horse ay maaaring tunay na pahalagahan. LJ Kabayo. Ipinanganak sa ilalim ng tanda ng sigasig, ang mga taong kabayo ay aktibo at masigla. Ikaw ay lubos na tiwala at sabik na sumubok ng mga bagong bagay. Para sa iyo, ang buhay ay parang isang paglalakbay at hindi ka makapaghintay na matuklasan kung ano ang nasa unahan mo. Independent at maraming nalalaman, magagawa mo ang lahat sa iyong sarili, hindi ka nakikinig sa sinuman at tumanggi sa anumang mga alok ng tulong. Masigasig at prangka, medyo kaibig-ibig at madaling pakisamahan. Malaki ang pakialam mo sa kung paano ka nakikita ng iba. Marami kang sex appeal at marunong kang manamit para mapahanga sa halip na ipakita ang iyong estilo o fashion. Ang mga damit na may maliliwanag na kulay ay ang iyong mga nangungunang pagpipilian at nasisiyahan kang humanga sa iyong sarili sa harap ng salamin. Mahilig kang mag-ehersisyo sa labas at karaniwan kang nakasuot ng kayumanggi. Siguraduhin mong laging maganda ang hitsura mo. Kaakit-akit at masayahin, napakagusto mo. Ang iyong kasiglahan at sigasig. Gawing sikat ka. Kadalasan, nakikipag-hangout ka sa isang regular na grupo ng mga kaibigan. Gayunpaman, hindi tulad ng mga kuneho, na gustong manatili sa kanilang sariling antas. Ang mga taong kabayo ay may mga kaibigan mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Sa Lunes, maaari kang maghapunan kasama ang isang kaibigan na nagtatrabaho sa White House, at pagkatapos ay sa Huwebes ay lalabas ka sa labas ng inuman kasama ang iyong kaibigang butcher. Gustong-gusto mong maging sa isang pulutong at medyo isang party na hayop. Karaniwan, hindi komportable ang ilang tao kung may iwan silang mag-isa sa isang party kung saan wala silang kakilala. Ngunit, hindi ikaw ang mausisa at palakaibigang kabayo. Ang pagkilala sa mga bagong kaibigan ay nagpapabilis ng iyong puso at kung mas malaki ang party, mas maraming estranghero, mas mabuti. Marahil ito ang dahilan kung bakit karaniwan kang makikita sa mga kaganapan tulad ng mga konsyerto, dula, pagpupulong, at mga kaganapang pampalakasan. Komportable sa maraming tao at madaldal, talagang isa kang mapanghikayat na tagapagsalita. Talented at convincing.
Ikaw yung tipo ng tao na hindi natatakot magsalita. At masyado kang marangal at prangka para umatras kapag naharap sa hindi patas. Kasunod nito, kung gayon, ikaw ang uri ng tao na titigil kapag nakakita ka ng isang aksidente sa sasakyan. Pagkatapos tumawag para sa tulong, malamang na makikinig ka sa magkabilang panig ng kwento. Pagkatapos ay simulan ang paggawa ng iyong sariling mga komento at konklusyon. Bago pa mapansin ng sinuman, talagang mag-lecture ka sa isang maliit na pulutong tungkol sa kaligtasan sa kalsada at sa batas. Impulsive habang lumilitaw ka, alam mo kung paano iswake ang iyong audience at kung kailan ito ang tamang oras para huminto para sa palakpakan. Sa gayon ay ipinapakita ang iyong pagiging prangka at talento bilang isang natural na pampublikong tagapagsalita. Masyado kang masigasig at mapagmasid, at parati kang nauuna ng isang hakbang kaysa sa iba at kayang tapusin ang kanilang mga iniisip bago sila magkaroon ng pagkakataong tapusin ang mga ito. Gayunpaman, sa katotohanan ay kinikilala mo na ikaw ay talagang mas tuso kaysa matalino. Iyon ay marahil kung bakit nais mong ipakita ang isang kumpiyansa na panlabas, ngunit sa ilalim, pakiramdam mo ay medyo insecure at hindi kumpiyansa. Napakatigas mo at matigas ang ulo. May kakayahang instant swings ng muod at mainit na init ng ulo, maaari kang maging napakahirap na harapin kung minsan. Ikinagagalit mo ang anumang panggigipit o kontrol at ayaw mong makorner, sa halip ay mas gusto mong gawin ang mga bagay sa iyong sariling paraan. At kapag may humaplos sa iyo sa maling paraan, hindi ka matiyagang naghihintay ng tamang sandali para gumanti tulad ng ahas, sa halip, kumagat ka at sumipa at lumalaban ng walang pag-alinlangan. Pagkatapos ay madalas, nasusumpungan mo ang iyong sarili na nakakaramdam ng pagsisisi at panghihinayang para sa iyong mabilis na init ng ulo at malupit na salita. Naniniwala ang mga inchik na ang kabayo ay isinilang sa karera at paglalakbay, sa makatuwid, ang lahat ng kabayo ay palaging umaalis sa bahay sa murang edad. Alinsunod dito, ikaw ang uri ng pakikipagsapalaran at nabighani sa mga dayuhang kultura at pamumuhay. Ang paglalakbay ay ang iyong numero unong libangan at palagi kang nagpaplano para sa iyong susunod na paglalakbay. Ang kalayaan ay kasing halaga sa iyo ng hangin at tubig. Malaya ang loob at masigla, hindi ka mananatili sa isang lugar ng matagal. Kailangan mo ng maraming espasyo para gumala, at hindi mo kayang panindigan ang mga schedule, timetable, malilit na panuntunan at regulasyon. Wala ka lang pasensya o oras. Ang pagiging ipinanganak sa taon ng kabayo, marami kang magkakasalungat na aspeto. Ang karakter mo. Ikaw ay mapagmataas ngunit matamis, tiwala ngunit walang katiyakan, mayabang ngunit mahinhin, produktibo ngunit walang pasensya at, sa mga relasyon sa pag-ibig, nagsiselos ngunit mapagparaya. Kailangan mo ang iyong kasarinlan, ngunit laging naghahangad na mapabilang sa isang grupo, mahilig kang magsalita at manghikayat ng mga tao, ngunit ayaw makinig sa iba. Naghahangad ka ng intimacy, ngunit natatakot kang makorner at umasa. Ang totoo, kahit gaano ka pa ka-integrate, nananatili ka pa ring makapangyarihang rebelde sa iyong puso. At kahit na mayroon kang walang hanggan ng lakas at ambisyon, gayunpaman, nahihirapan kang mapabilang. Sa usapin ng pera at puso, parang mainitin ang ulo at naiinip, medyo egoist ka. Upang sabihin ito ng tahasan gaya ng gagawin ng kabayo, medyo makasarili ka kung minsan. Napakabihirang makakita ng kabayo na nakikinig sa mga problema ng iba at nag-aalok ng payo. Sa katotohanan, interesado ka lang sa mga problema kung ito ay sa iyo. Ikaw ay lubos na sanay sa paghawak ng pera at gumawa ng isang mahusay na financier. Sa kasamaang palad, kilala ka rin sa biglaang pagkawala ng interes sa isang bagay. Pagdating sa pag-ibig, bigla kang manghina at hindi sigurado. Isang romantikong puso, isusuko mo ang lahat para lang sa pag-ibig. Ngunit sa pag-ibig at pera, ikaw ay napaka-rebelde at naiinip na palagi kang nagbabago ng iyong isip at madalas na nawawala ng interes sa isang proyekto kahit hindi pa ito natatapos. Karamihan sa mga oras ikaw ay masayahin, madamdamin at romantiko. Isang matalinong sweet talker,
alam mo kung paano makuha ang puso ng isang babae. Free-spirited at open-minded, walang lihim na ligtas sa'yo, dahil palagi kang ibulalas ito nang hindi sinasadya. Ikaw ay sporty at matalino, at nasisiyahan ka sa pisikal at mental na ehersisyo. Malikhain at masaya, malakas ang loob at makabagong, palagi kang handang sumubok ng mga bagong bagay. Ang mga hamon ay nasasabik sa iyo, at kasunod nito na ang mga gawain ay nagsawa sa iyo. Hindi kabayong lalaki. Ang lalaking kabayo ay may maraming kaakit-akit na katangian. Siya ay ambisyoso at malikhain, malaya at masigla, nakakatawa at madamdamin, at tiyak na isang partigor. Bagamat hindi siya karaniwang namumukod tangi sa karamihan sa unang tingin, sa sandaling magsimula siyang magsalita, ang mga tao ay hahanga sa kanyang mapanghikayat na pananalita at mabibighani sa kanyang maliksi na pag-iisip. Ang lalaking kabayo ay walang pasensya na pamahalaan ang kanyang sariling pananalapi at maaaring ituring na isang gastusin kung minsan. Impulsive at mababaw, naghahangad siya ng pagsang-ayon mula sa iba at kung minsan ay gumugugol ng masyadong maraming oras sa hitsura niya. Isang bihasang tagapagsalita at isang produktibong karakter, siya ay may napakababang tolerance para sa mga taong hindi masigasig, hindi interesado at hindi nakikipag-usap. Ang lalaking kabayo ay kadalasang may magandang memorya, magaling siya sa joke at mga kwento. Naaalala niya ng husto ang isang nakakatawang biro o kwento na narinig niya sa isang lugar at pagkatapos ay bigkasin ito sa mga kaibigan na may kapanapanabik na pagsasalaysay at malinaw na paglalarawan. Isang masiglang karakter, palagi siyang nagsasalita ng may mabilis ngunit magagandang galaw ng katawan at animated na ekspresyon ng mukha. Sa karamihan ng mga kaso, kadalasan ay mabilis siyang tumugon sa mga kawili-wiling talakayan at malikhaing ideya. Ang kakayahang gumawa ng mabilis na mga desisyon ay isa pang paglalarawan ng kanyang maliksi na pag-iisip. Ang mga kabayo, kapwa lalaki at babae, ay karaniwang umaali sa bahay na bata pa. Para sa lalaking kabayo, kahit na bata pa lang, pinangarap niyang maglakbay sa mga kakaibang lugar, tuklasin ang mga bagong lupain, o tumuklas ng bagong planeta. Siya ay isang mapangarapin at mahilig sa mga bagong ideya. Sa sandaling lumitaw ang isang bagong ideya, sasali lang siya ng buong bilis nang hindi nag-aabala upang suriin ang pagiging possible. Hindi interesado sa anumang uri ng mga gawain o talaorasan, kinasusuklaman niya ang lahat ng uri ng burokrasya at mas pinipili niyang maging kanyang sariling Panginoon. Siya ay madaling mainip at hindi masyadong nakikinig sa pamumuna. Insecure at hindi matatag sa kanyang hitsura, gayunpaman, ang isang matatag na tahanan ay lubos na mahalaga sa kabayo. Kaya naman, hindi katakataka, kung mas madalas siyang maglakbay, mas pahalagahan niya ang kanyang matamis na tahanan. Kahit na gusto niya ng matatag na tahanan, hindi talaga siya mailalarawan bilang isang pamilya. Kung ikaw ay umiibig sa isang lalaking kabayo, unawain na ang kanyang pangangailangan para sa espasyo ay parang tubig at hangin para sa iyo. Bigyan mo siya ng kalayaang inaasam niya at, sa huli, babalik siya sa bahay, bagaman hindi siya kailanman mag-aalok na tumulong sa gawaing bahay. Siya ay tapat, marangal, at palakaibigan at mukhang masayahin at madaling pakisamahan. Gayunpaman, dapat niyang matutunang kontrolin ang kanyang sumasabog na ugali at maging mas mababa egocentric. Hindi siya yung tipong tago-tago na gustong hulaan mo kung ano talaga ang ipinahihiwatig niya sa ilalim ng kanyang mga komento. Sa katunayan, siya ay likas na prangka at madalas na nakakasakit sa iba nang hindi man lang namamalayan. Sa pangkalahatan, ang taong kabayo ay dapat matutong mag-isip gamit ang kanyang ulo sa halip na ang kanyang puso, maging mas mapusok at hindi mapag-aalinlangan at, sa kalaunan, siya ay magiging kanyang sariling Panginoon at mahahanap ang kapayapaan sa kanyang puso. Hindi babaeng kabayo. Ang babaeng kabayo ay karaniwang matikas at maayos. Mabilis ang isip at alerto sa pag-iisip, malaya din siya at masipag. Palaging masayahin at nakakatawa, mahilig siyang magpatawa at medyo sikat. She is never the asexual wallflower who sit quietly in the corner, waiting for her Prince Charming to rescue her.
Hindi rin siya ang prom queen na kumukuha ng mga mausisa saan man siya magpunta. Sa halip, isa lang siyang masigla at palakaibigan na individual na lalapit sa anumang bagong mukha sa isang party at magsisimulang makipagkaibigan at makipag-usap. Ang sobrang kumpiyansa na babaeng kabayo ay hindi makayanan na hindi siya pinapansin at kung minsan ay lalayo siya para makuha ang atensyon ng isang partikular na individual na kanyang nakikita. Karaniwan, hindi siya knockout tulad ni Sharon Stone, gayunpaman, siya ay sensual at napaka-sexy sa kanyang sariling paraan. Ang babaeng kabayo ay may maraming magagandang katangian. Matalino pero hindi naman matalino, talented siya sa public relations. Mahusay sa pagsulong ng mga kaganapan at ideya, siya ay isang mapanghikayat na tagapagsalita na nakakaalam kung paano gamitin ang kasanayang ito para sa kanyang sariling kapakinabangan. Pero hindi siya yung tipong manipulative na nagpapagawa sa'yo ng mga bagay para sa kanya nang hindi mo alam na ginagamit ka na pala. Diretso at prangka, ang babaeng kabayo na ito ay hindi nagpapatalo sa paligid. Ang kanyang isip ay natural na nakahilig sa negosyo, at siya ay nasisiyahan sa pagsisimula ng mga bagong proyekto. Ang kanyang pagnanais na makilahok sa lahat ng uri ng trabaho ay ginagawang hindi katanggap-tanggap ang pananatili sa bahay na walang ginagawa. Maparaan at produktibo, natutuwa siyang magtrabaho, ngunit tiyak na hindi mahusay sa 9 hanggang 5 bureaucratic na trabaho. Hindi siya tumutugon ng maayos sa otoridad at hindi niya pinahihintulutan ang isang subordinate na tungkulin. 3 sikat na babae, sina Barbara Streisand, Cindy Crawford, at Janet Jackson, ay mga kabayo na pinananatiling puno ng iba't ibang proyekto ang kanilang mga kamay. Ang kawalan ng aktibidad ay nagbutas sa babaeng kabayo hanggang sa mamatay. Ang isang kabayo ay ipinanganak upang tumakbo at tuklasin. Kaya ang babaeng kabayo ay karaniwang umaalis ng bahay sa murang edad upang maglakbay sa mga kakaibang lugar. Ipinanganak na may malayang espiritu at matigas ang ulo na personalidad, hindi siya nakikinig sa sinuman at karaniwang tumatalikod sa anumang pagpuna o reklamo. Maaaring isipin ng ilan na siya ay tila makasarili minsan, dahil wala siyang oras o pasensya para sa mga problema ng iba. Kasama rin sa kanyang listahan ng mga hindi gusto ang mga schedule at timetable. Sa katunayan, siya ay may mahinang pakiramdam ng tiempo. Ang kanyang mga kaibigan ay palaging inaasahan na ang babaeng kabayo ay nasa likod ng schedule. Ang talamak na pagkahuli na ito ay maaaring resulta ng labis na paghanga sa sarili sa harap ng salamin, o maaaring ito lang ang paraan niya upang magrebelde laban sa anumang posibleng kontrol o pagpigil sa kanyang kalayaan. Mainit ang ulo at mainitin ang ulo, gusto niya ang mga dramatikong eksena at pelikula, at talagang may kakayahan din siyang lumikha ng mga ito. Ang kanyang impulsive mood swings ay maaaring nakapipinsala. Gayunpaman, kahit na siya ay mapagmataas at rebelde, siya ay talagang malambot pagdating sa pag-ibig. Kapag umibig siya, nawawalan siya ng sense at logic. Gayunpaman, posible pa rin para sa kanya na mapagod sa lalong madaling panahon sa tao, at sa huli ay magpapatuloy siya upang maghanap para sa susunod na bagay ng kanyang pagmamahal. Sa pangkalahatan, matalino at sexy ang babaeng kabayo na ito. Kailangan niyang ilabas siya mas maraming talento at may potensyal para sa tagumpay sa negosyo at relasyon sa publiko. Gayunpaman, dapat siyang matutong maging mas sensitibo sa mga pangangailangan ng iba at mas matyaga at hindi masyadong mapusok. Kabayo as trabaho. Ang mga masipag at masiglang kabayo ay kadalasang napakadedikado sa kanilang mga trabaho, lalo na kapag hindi sila nakakaramdam na nakulong at napipilitang magtrabaho. Dinadala sila ng mga burokrata at walang halaga sa kanila ang mga schedule. Sa katunayan, ang anumang trabaho na sumusunod sa mga gawain at talaorasan ay hindi magiging angkop para sa malaya at independenteng kabayo. Kailangan nila ng mga trabaho na may iba't ibang uri upang maakit at hamunin ang kanilang versatile na kalikasan. Karaniwang gumagawa, ang mga kabayo ay may mababang threshold para sa pagkabagot, bagaman maaari silang maging mga autonomous at produktibong makinang gumagana,
kung makakita sila ng isang bagay na interesado sa kanila. Determinado at malakas ang pag-iisip kapag naitakda na nila ang kanilang mga layunin, buong lakas nilang hahabulin ang mga ito. Sikat sa kanilang pagkainip, mabilis magsalita ang mga kabayo, mabilis mag-isip at kumain ng mas mabilis kaysa sa karaniwang mga tao. Kahit papaano, may tendensya silang huwag pansinin ang mga detalye at hindi mapagkakatiwalaan sa mga maselang gawa at sikreto. Malikhain at lohikal, mas mahusay silang magsimula ng isang bagong proyekto kaysa sa aktwal na dalhin ito hanggang sa makumpleto. Pagkatapos ng lahat, madali silang magpanik, moody, at hindi organisado, kung minsan ay. May posibilidad silang mag-drop ng isang proyekto sa kalagitnaan dahil lamang sa nawawalan sila ng interes sa proyekto. Bilang isang boss, sikat ang kabayo. Dahil kinasusuklaman nila ang otoridad, hindi nila gustong maging makapangyarihan. Kaya, hindi sila ang mga uri ng mga boss na nakatayo sa likod mo at pinangangasiwaan ang iyong bawat kilos. Sa halip, naniniwala ang boss ng kabayo na dapat alam ng lahat ang kanyang sariling mga responsibilidad at tungkulin at hindi kailangang ipaalala sa lahat ng oras. Gayunpaman, paminsan-minsan, ang mapusok at naiinip na panig ng mga kabayo ay susugod at kapag nangyari iyon, ang mga nagtatrabaho para sa kanila ay maaaring magdusa mula sa biglaang pagbabago ng isip at mapipilitang lumipat sa isang ganap na bagong proyekto nang hindi man lang natapos ang nauna. Bilang kasosyo, ang mga kabayo ay may likas na matalino sa negosyo at palaging masigasig sa mga bagong proyekto at ideya. Ang kanilang sigasig ay madaling mahikayat ang iba na mamuhunan sa mga proyektong ito. Gayunpaman, madaling magpanik, maaari silang maging iresponsable kapag sila ay nasa isang moody na sandali. Ang mga kabayo ay nangangailangan ng suporta at pangunawang katapat para pakalmahin sila. Bilang isang kasamahan, ang kabayo ay masigla at masayang kasama. Mapagsama-sama at kaakit-akit, ang kabayo ay palaging matatagpuan sa isang grupo. Ang pakiramdam na kabilang sila sa isang grupo ay napakahalaga sa kanila, bagaman ang mga kabayo ay maaaring maging mapag-isa minsan, naghahangad silang tanggapin. Bukas ang isipan at mahilig sa pakikipagsapalaran, sila ang palaging unang nagboluntaryo para sa mga bagong bagay. Dapat malaman ng mga katrabaho ang pagiging madaldal ng mga kabayo, ang kanilang mga lihim ay hindi magiging ligtas sa madaldal na kabayo. Sa pangkalahatan, sa kanilang napakahusay na mga kasanayan sa komunikasyon at produktibong pag-iisip, ang kabayo ay magiging mahusay sa PR at showbiz. Si Clint Eastwood, Harrison Ford, at John Travolta ay iba pang sikat na tao sa kabayo. Best Horse Occupations: Administrator, Hairdresser, Advertising, Executive Inventor, Architect, Painter, Artist, Poet, Athlete, Politician, Chauffeur, Reporter, Chemist, Salesman, Cowboy, Soldier, Doctor, Teacher, Entertainer, Technician at Tour Guide,